Sige sir, pakilala kayo muna sir. I'm Tyron. I'm a design coach here at Create Lab, and I'm here to help Mr. So you're with DTI po or Sitem or? Sitem was looking for design coaches. Tapos parang sinama nila ako. Ay, Tyron, sama ka naman for this event. So parang nasa private firm kayo or? I'm running a business, production, design and video production company. We cater to brands na mga kailangan ng marketing collaterals or mga visual rebranding. So it's your own company? With a team. So they tap you para maging one of the coaches here? For this event. Yun, sige sir. So ano sir yung mga i-offer niyo sir? Kasi for example, I have a brand, gano'n. So ano yung mga i-offer niyo for a brand? Ang specialty ko for this event would be digital marketing. So anything na may kinalaman sa basta lalabas sa screen, may it be website, may it be video, may it be mga social media posts, I can help any brand with it. Mga online? Basta online or anything na ma-market via digital presence. For example, tourism related, kasi there's gusto natin magbuo kasi ng parang tourism based, tourism related siya, and then yung kakaiba. So parang NGO na mga related sa tourism. We want to sana parang empower tourism among the IPs. So we want to create sana parang a marketing branding for that. Actually, with that, gumagawa rin kami ng mga marketing plans for, let's say, it depends kung pwedeng brands, pwedeng influencers, things like that. In this case, which is DTI DTI ba or under DTI ba yung brand, for example? No. Or NGO na... Maging NGO siya. Kasi right now, I'm connected with an NGO. So, I want to create another NGO. Okay. Something like tourism, more on tourism kasi. Then I want to tap na sana yung para siya, kumbaga, I call it regenerative tourism para I can tap the IPs. Nakuha mo yung idea ko, di ba? Parang gano'n. Ang ginagawa namin doon, kinukuha muna namin kung yung tina-target na market ng, for example, yung NGO, specific NGO na ni-indicate. And then, from there, manganganak na kami ng ganito yung atake natin sa social media, ganito yung atake natin kung paano natin papakita yung tourism to, kung paano natin papakita yung lugar. Most of the times, we try to make it different at least on my team, we try to make it different sa current or trending sa current social media trends nga, kumbaga. And then from there, kung may bagong nangyayari, pasok nga. Like for example, nauso ngayon yung kay sino ba to? Yung sa Showtime, yung What's That, Bella? Kasi ganon. Sisingitan natin ng mga ganon. Parang ganon, kumbaga, madaling tumunog sa social media yung mismong brand. So parang that's a very rough example of what we can help. Kumbaga, yung relatable. Relatable or current trending or viral na nangyayari. So that's, we shoot them and then we plan, papakita ko all throughout. Kasama yung client dun, we go back and forth para at least aligned lagi sa kung ano yung talaga yung brand purpose, kung ano yung mismong pero for that one, magiging parang yan kung for example, for that case, that's only viral in the Philippines, pero worldwide, baka hindi siya kilala. Doon po mapasok yung parang discovery call muna na parang, bala kasi namin, atakihin mo na yung, hindi naman atakihin, pero infiltrate yung Asia, and then so catered towards Asia lang muna. Instead of catered sa buong mundo kagad, medyo mahirap pasukin yun kasi medyo magiging broad masyado yung content. So madalas tinatry po na namin i-pin down talaga kung yung pinaka gustong gawin. O pwede ba natin gawin yung parang phase by phase na sabi mo Asia muna o Southeast Asia, and then create another one safer siguro Southeast Asia muna. And then, pag
pag nakakita na tumataas pala yung engagements natin sa social media, sa sa website or anything, doon na natin pwede pa tayo mag-push further, so try natin palawakin pa ng unti yung kasi ibig sabihin nun, malakas yung tunog ng brand, maganda yung nagko-connect yung tao basically dun sa brand or sa organization. Mas okay ba yun or maglabas na tayo ng parang good for, kumbaga generic siya, good for worldwide, and then identify na lang natin kung anong area yung mag-click? Pwede natin gawin yon. The thing is with that, mas magastos kumbaga. Mas matagal kasi kang nagkahagilap kung ano yung data na mas okay. Kumpara sa nag-start ka sa something na malakas na pinapalawak mo lang, hindi naman mas mura pero mas cost-effective kumbaga. Or for example, based on data, for example in the Philippines, ano ba yung pinakamarami natin tourism na pumapasok, di ba? Saan siya nanggagaling? Ayun, mga ganon. Pwede naman diba? Siguro. From that, pwede nating may mga specific kasi na parang ibang sector din ng parang in terms of mga business. May specific na parang org na kumakalap ng gano'n information, and then from there pwede natin kunin yung mga gano'n data, and from there pwede tayo palawak sa data na yun. Like for example, number 1 sa Korea ang Cebu. So parang lahat ng Cebu na start mo na sa Korea, palawak na target market. So, ano bang malapit sa Korea? I guess Japan na yung pinaka close na na vibe kumbaga sa Korea. So parang ganun. Doon natin makikita kung paano tayo mag-next. So, if ever, kung ganun yung balak natin. Okay. So, ang iniisip ko kasi depende sa area. Halimbawa, for example, yung like you said, for example nga, yung Cebu is malakas sa Korea, diba? So, pwede tayo i-target natin sila, yung content natin, i-highlight natin is Cebu, diba? Something like that. Ang pwede pa natin gawin is, instead of just Cebu-like spots, hindi ko masasabi ko yun kung okay yung Siargao, pero mga parang malapit sa Cebu. Yung Boracay medyo known na talaga Philippines, given na yun pag Philippines. Pero kung ikakalap yung mga ganun, Siargao, Puerto, Palawan, ganun, yun yung mga ways para I guess paluntaron na yung mga Koreans sa iba countries. Pero before that kasi, di ba dapat establish muna tayo ng brand? Yan yung pinaka-importante. Unahin muna natin yung say, yung logo, yung pinaka messaging mission vision or whatever, di ba? Ano yung dapat natin unahin muna? Yeah. Doon lagi yun, most of the time pag kunyari kailangan ng marketing plan for madalas hinihimay ng team ng Braver kung ano yung pinaka brand story, brand mission vision, unique key selling point or parang pinaka nagpapaiba sa brand or sa company, and then from there i-emphasize namin yung mismong way na yun, mismong mga data na yun. So for example, sabihin natin Pulboron, tapos yung company mo Pulboron, tapos ang pinaka unique selling point mo lashes ang kalamansi. Parang instead of Pulboron yung bebenta namin, yung kalamansi flavor yung pupush namin. Kasi parang yun yung kakaiba na wala sa ibang, na sure akong wala sa ibang mga Pulboron namin. So parang doon natin i-highlight visually kung ano yun. Like for example, ako gawing green, badly put gawing green lagi yung mga collaterals or circles, things lang na madaling ma-identify kung ano yung pinaka nagpapabenta sa iyo sa brand. For example, yung branding, di ba? Unahin natin yung name, di ba? Ano ba mas maganda? Dapat ba gawin natin supposed to be Tagalog or English para globally? Personally, mas nakaka-proud as a Filipino kung Tagalog yung magiging branding. But when based on sa mga previous ko naging clients, mas
mas tumutunog talaga kung madaling maintindihan ng ibang bansa yung brand name. Brand name, diba? So, call pa rin naman nung brand kung gusto nilang magstay true to their nature na parang as a Filipino, we want to showcase this ganyan-ganyan and then pakita natin na ganito yung pangalan natin. Or you can go the other route na parang we introduce the Filipino products through the lenses of the world. So, kunyari English nga or kakaibang name. Parang so, would you say na mas okay na example, ang branding name is Filipino, and then maglagay na lang ng parang pinaka tagline. Yeah, okay lang yun. English. Laging gumagana po yun. Laging gumagana po yun. Ang maganda doon, na natama mo yung Pinoy na market. As well, kung may nakakita nun na ibang bansa, at least magko-connect sila doon sa mismong yung taglish, English na tagline. So parang natamaan mo sila po all those things. Call pa rin naman ng brand company kung yun yung gusto nilang iparating. Kasi minsan, ang importante, totoo galing sa brand company na ito yung gusto talaga nila, ito yung pinaka-essence ng company. Kasi pag medyo nararamdaman mo po yun, pag tinitignan mo yung mga brands na hindi naman talaga nila minimin yung sinasabi nila. Parang gusto lang nila talaga kumuha ng clicks or para makabenta lang. So minsan lumalabas rin talaga. Kaya madalas pinapatry namin himayin talaga yung mga. Pero sir, ano scope itong parang consultation na to? Ay, sorry. Anong pinaka-scope niya? Anong pinaka-ano natin dito? Okay. Ang purpose ng site, specifically nitong Create Lab is to help mga brands magkaroon lang ng onting direction kung paano nila pwede gawin paano nila pwede improve pa yung mga brand identity nila basically. It depends sa other coaches kung ano pa yung specialty. Pero sa akin, digital marketing tsaka brand identity. Yun yung purpose ko, ma-emphasize, matulungan yung iba pang brands ma-emphasize. Later on, call na lang, since may production company rin naman ako, call nyo na lang rin kung gusto nyong pursue the help of art, or actually kahit ibang coaches naman pwede naman rin. May specialty lang talaga kami per coach. So parang introduction lang to, parang kumbaga panimula lang na. Pwede naman gano'n, pero I can offer naman mga advice, depende ko. Kasi right now, walang date. Mas madali kasi kung may data na parang, ganito pala sales numbers nyo, ganito pala yung gusto nyo tamaan by next year, or let's say, ito yung gusto nyong sabihin sa brand nyo, like gusto nyong Pinoy, lahat mapush na Pinoy ang centric ang brand nyo, pero hindi nyo mapalabas sa social media, yun yung pwede ko maitulong. Diba? Ganito dati kasi ginagawa namin, tour. So we tour people, and then may kaakibat siya na nakapartner siya na advocacy, outreach. For example, in one time, nagpunta kami ng Buntok Mountain Provinces. So yung kasama namin sa tour, sinama rin namin sila sa isang school, yung mga Parplang schools sa Mountain Province. Namigay kami ng mga school supplies. So kumbaga, aside from the tour, tinutour namin sila, meron kaming outreach na ginagawa. Kumbaga, so it touches both of their, kumbaga, yung visual nila and then their heart nila dahil nakatulong sila. So parang ganun yung ginawa namin simula. Ngayon, yung current yung NGO na or iba pa? Ngayon kasi yung pinaka-founder nun is nag-base na siya out of the country na wala na siya dito. So I want to pursue it. Ang pangalan niya before is Meaningful Travels. Okay. So I wanted to change it na, or baka may masuggest ka na much better. So parang ganun pa rin ang gusto namin gawin. Pero like I told you kanina, parang I want to target din sana yung mga areas na, yung mga IPs natin para ma-preserve yung culture, di ba? Yung history na. In-advise ko for mga pangalan, madalas we try, or at least sa team ko, we try to convince na clients na wag isama yung mismong
sa mga names, wag isama yung kung ano yung business model niya. So for example, Meaningful Travels yung pangalan. Wag isama yung travels sa ano. Ang thing kasi doon, madalas nalulubog sila sa mga kaparehas kasi most likely merong ngayong katunggali na na brand or pangalan siguro Majestic Travels. Malaking chance doon na magkakalituhan. So ang safe doon is either something na ito yung technique ko lagi, kung ano yung nagpa-push sa inyo to build that brand or that company. So for example, kunyari bata yung nagpa-push sa inyo, pwede nyo pangalanan yung Happy Children, tapos ang focus lang ng brand is nagpapasaya ng children throughout the, badlipot lang po yan, pero throughout the country. Ang thing kasi pag laging nilalagyan ng parang yung business model dun sa name, nalulubog madalas. Kaya makikita nyo pag kunyari Jollibee, hindi nyo na naririnig yung food or restaurant. Or McDonald's restaurant, hindi nyo, mga ganon, badlipot lang. Or Nestle ice cream, hindi nyo na, hindi, meron palang Nestle ice cream. Pero iba yung brand. Like for example, yung mga ganon, corn beef, kumbaga, Pure Foods as a brand lang siya. Pero hindi siya yung mismong name nila is Pure Foods Food Corporation. Iniiwasan nila yun kasi yun nga yung nangyayari. Nalulubog sila. So, you mentioned Jollibee. Hindi parang McDonald's na gano'n. So, you're saying na parang ano kami ng name lang na wala, hindi naka-add yung... Pwede nyo naman i-add po. Legally, pwede nyo pa rin naman siya i-add. Actually, nire-require ng government. Like, pag nilagay nyo dun, meaningful, pag nag-register ka, lalabas ng Meaningful Travel Agent. Ano po yung katuloy na? Travel and tours. Travel tours or something. Most likely ganun hihingi ng government. Pero pag ikakalap nyo, parang yung ginagawa nga ng Jollibee, tinatanggal na yung foods, yung corporation, gagawin lang talaga ng Jollibee. So, sa inyo, kung pwedeng meat, kita, as in meat, M-E-E-T, tapos parang yun yung, badlipot lang po yan, hindi po ako nagbibigay ng pangalan. Pero parang ganun po yung way para umangat po sa so, mas madali rin kasi tumatak sa tao kung mas mabilis nilang masasabi. Isa po yun sa ano. So, for example, itong Create Lab, 2 words, Create Lab. Parang maalala mo kaagad the next time na maano mo kaagad. Parang ganun yung mga technique namin para pero parang hindi siya magiging parang hindi siya searchable. Kumbaga, doon pumapasok po yung social media. Kasi kung isipin nyo rin naman po, yung mga brands dito, hindi rin naman searchable po ito. Pero, magagawa naman po ng paraan yan pag malakas yung marketing, yung online presence sa marketing. So, maglalabas ka ng maraming mga social media, materials, ganun. So, more marketing pa rin. Ang maganda sa digital marketing, pag nakapag-shoot ka na or shoot or nakapag-photoshoot ka na ng mga ng lugar, pwede mo nang medyo mas mura siya kumpara sa marketing na normal. Kasi pwede mo nang i-retain yung kunyari yung post na yun paulit-ulit, yung picture na yun paulit-ulit lang. Ibahin mo lang yung layout, pero gumagawa ka pa rin ng bagong post, kumbaga. So mas mura siya kumpara sa parang billboards na may specific araw ka lang oras na parang mahal yun. Yeah, you mentioned yung paulit-ulit. Meron ka bang suggestion for yung how often do we post dapat to promote it, diba? Yeah, pag nag-marketing plan kami, iniwasan namin na araw-araw kasi nangyayari, nag-unfollow yung mga tao kasi nga nalulubog yung social media nila ng isang brand lang. So most of the time, safe na yun, 2 or 3 days kang nagpo-post. Okay lang yun. Okay. Gumagawa ka pa rin ng ingay, pero hindi ka masakit sa tenga, kumbaga. So parang sinasabi mo, twice a week, gano'n. Pwedeng, 3 or twice a week. Safe naman. Okay. Yun yung iniwasan natin parang, pwede nga maging maingay, pero minsan na masyadong naiingayan yung mga tao. Ngayon pa ba malakas pa rin ang
Anong which one is sabi nila kasi mahina na celebrity, mas malakas na mga influencers. Para sa akin, pag ads na magaganda, celebrities pa rin mas maganda. Pero kung MSMEs, mga micro businesses or mga maliliit lang organization, yun yung reachable way na yun yung parang best cost-effective way para mataas yung reach mo pero hindi ka kumuha ng celebrity. So mga influencers, magpapadala ka lang ng mga pagkain sa influencers o mga ganun sample, malaking bagay na kung malaki yung following mo. Kaso government kasi ngayon, di ba parang nagkatumangad yung pangalan sa influence mga vloggers, di ba? Because of the yun lang yung TRICOM, QuadCom, di ba? So parang nagkaroon ng negative connotation ng mga vloggers sa celebrity naman, syempre, hindi naman kung sino yung pumapanig sa kung ano man. Saka hindi rin natin afford sobrang mas malaki ang malaki ang budget for that. Malaki hinihingi nila So, what do you think will be the best na ngayon? For me talaga, nakita ko yung effectivity talaga ng influence. Kasi medyo natutuwa ako kasi parang hindi kami gumagastos. May mga clients kami na nakuha na parang hindi kami gumagastos sa mas malaki. Pero kasing yung reach niya, kasing laki ng celebrity, gamit lang yung mga influencers. So influencers pa rin. Para sa akin, kung hindi mo naman kailangan sikat ng brand, as talagang magpakalat lang talaga hindi naman pasikat pero magpakinang ng brand, talagang kalat lang talaga ng pangalan or ng products, influencers yung name. Kailangan mo lang siguro ng celebrity pag gusto mong tumunog talaga yung brand mo against sa competitors, kumbaga. Kasi si Sharon Cuneta yung kinuha nila, tayo wala tayong nakuha, parang ganun yung dating. So parang ganun lang yun. You have to invest on ganun. Celebrities. Kumbaga, pero in my case, pag mga micro business, okay naman talaga yung influencer. Hindi naman talaga. Gumagana naman po talaga. O yung mga term kasi na user-generated, di ba? Yung mga common people lang. So para relatable to the ordinary people. Ang thing lang doon, pag user-generated kasi, medyo umaasa ka sa availability ng influencer kumpara control mo yung oras mo kung ikaw yung mismo yung nagpo-post, Pwede pa rin naman yun, pero siguro ang best way na atake doon is side by side yung gagawin. Siguro once a month, isang user-generated na influencer, parang ganun. Kasi pag inubos nyo lahat ng pera nyo sa influencer, mukhang yung brand nyo mismo, kayo mismo, parang hindi nyo nabubuhat yung sarili nyo kasi wala kayong mismo sariling collaterals. Laging galing sa mga influencers. Ganun kasi ginagawa ng iba For example, there's a particular smartphone brand. Almost every month yata meron silang event. So they invite influencers, mga vloggers, gano'n. So, kumbaga parang, and they're highlighting certain features ng smartphone. For example, eto, pag binitawan ko from atop, hindi mo mabasa. Yung mga ganun, di ba? And then, the following month, eto, pag nilubog ko sa tubig, hindi masisira. Mga ganun klase. So, parang hindi ba siya nagiging parang gimmick lang kasi hindi mo nakakita ng... Sa opinion ko, depende sa market na atake mo. Kasi kung bata yung makakakita nun, kunyari bata yung market, bata makakita nun, madalas, medyo sure na akong magsistay siya doon sa content na yun, kahit ilang beses na makita. Compared sa walang interest sa ganun, tapos nakita yun, ganun yung content, hindi nyo siya makuhook, most likely. Unless ang atake nyo, for example, yung naglalaglag, is pinrain nyo as parang nasa business meeting ka tapos nalaglag mo yung phone mo sa building ng 10,000 feet. Sure na makukuha mo yung mata ng mga businessman na ang tibay pala nito, pwede ito pang ganyan. So ganun lagi yun naman yung pwedeng attack. So depende talaga kung paano sino yung target market mo, doon mo na lang i-frame yung content. Yun nga So, eto kasi mahirap, di ba, ang target market namin, mga tourists worldwide, di ba?
So, like you said kanina, iba-iba yung maaaring interest ng bawat country, in particular sa Philippines. So, pwedeng sikat na Boracay, di ba? So, you don't need to market it anymore. And so, na rin sumisikat na rin ng mga Siargao and other areas, no? Ang siguro ma-recommend ko for yung tourism na is either Instagram worthy na parte ng location na yun. Sorry, saan ulit yung bundok na pinuntahan yun? Mountain Province. Mountain Province. So regardless kung may mission or may purpose kayo doon, pag na-upload mo yun na may Instagram worthy doon, ang pinaka-aim naman talaga natin is syempre yung tulungan yung mga mag-outreach. Pero at the same time, kailangan pa rin natin kumuha ng mga manonood or titingin. So, ang pinaka-way doon is atakihin kung paano sila magiging interested. Which is, one, for tourism is Instagram-worthy or mga sulit deals para sa mga tourism people. In that case, since outreach yung atake natin, ang pwede nating i-frame nun is siguro badly put, di ko pa kasi alam ko yung mismong kwento ng mga children. Pero have a picture with these children with this great view. Parang ganun yung framing ng kwento. So ganun yung pwede nating atake na pinakita nyo na ito yung ginagawa namin while at the same time, ito yung makikita nyo pag pumunta kayo dito. Top of mind lang. Actually, ganun ang ginagawa namin eh. Okay. Before. So, di ba, nandun yung mga kids, group photo, yun ang background. So, I wanted sana if you can recommend something different or something na... Yeah. Ang thing doon is, pag nagpo-post po ba kayo ng ads or hindi naman? As in upload lang. Oh, hindi. Ang medyo magastos kasi mag-boost ng ads, pero malaking bagay ang Instagram, Facebook, pag nagbo-boost kayo, mga 1,000 pesos natin or 3,000, depende kung gaano kalaki yung tina-target. Per post, mag-target na lang kayo ng specific na market. So for example, mga bakasyonista na Chinese, gusto ng beach na na itsura. Siguro yung shoot nyo is something na sandy or tropical, tapos doon nyo na lang isama yung siguro yung mga bata na nag-enjoy doon sa mismong location, and then look at this tropical vacation. There are children here, ganyan that can help them, ganyan. So parang ganun yung pwede i-frame yun para yun, kasi pag nag-boost kayo, yun yung talagang kunyari may Chinese nakita, tropical to parang gusto namin dito. So, parang gano'n, kumbaga. Akala ko gagawa rin tayo kasi parang marketing portfolio. Medyo mahaba po yung proseso na madalas pag gano'n po, nagbabalik back to back kami ng clients pag gano'n. Parang, ang mangyayari kasi mag-present muna, mag-interview muna ako ng in-depth na tapos mag-discovery call muna, and then re-reviewin ng team kung ano yung pinaka-brand purpose, yung mga ganon. So you're more than one team? Ako yung creative director. Marami kayo? We are composed of, currently we're 8, tapos freelancers na yung iba, pero we're trying to expand pa. So meron kayong parang office or online studio lang kayo? Studio. So pwede kami mag-drop by doon? At the moment yung studio is kasi nga lumaki kami, pinalaki rin namin, so hindi pa under renovation? Under construction. It's in Marcos Highway sa Pasig. So if ever we'll let you know kung pwede na kayo mag-drop by, pero for the meantime we try maalikabok. So how do we communicate with you? I can provide a business card. With that naman, pwede nyo na akong contact. Email, either social media, pwedeng phone call, pwedeng email, pwedeng Viber. Yes, lahat available. If ever ang mangyayari lang, it's either ako yung sasagot or yung other producer ng company, which is yung kasama ko. And then from there,
we'll make it smooth na lang. Maglalagay kami ng schedule para hindi nyo naiisipin yung mga ganung bagay. Kasi yun yung madalas po na. Bigay ko po sa inyo yung business card ko para at least meron na po. So braver. Paano nakita ko na to? Baka dito sa mga sa TV. Pero we do commercials and yun, mga brands rin, social media. So, ngayon, dito, libre. Yeah. Pero pag kinontak na kita, may bayad na. Ganito po, ang ginagawa, hindi ko po muna, pag kinontak mo, mag-discovery call muna po tayo. Tapos doon namin wala pa yun, wala pang bayad. Kasi doon pa lang namin masasabi kung gaano kalaki yung kailangan namin ayusin. Or, yeah, pero we take in mind pa rin naman yung budget ng client, regardless. So, yeah, kung may gusto kayo tanong right now, pwede naman po, hindi naman wala. Pero ganoon rin naman po yun. Kasi like I told you, NGO, so non-profit siya. Kumbaga, sorry namin kumita syempre, pero hindi yun ang priority. Kumbaga, ang objective talaga is to promote muna the country, at the same time, mag-accomplish yung outreach na and then ma-reach out to different communities. Inonote ko lang po, hindi ko po kasi nakuha yung name nyo po tsaka... Stop ko na. Ay, sige. Sorry. Okay lang po. Sige. Thank you.